Nag-iisang anak si Aliyah ni Aling Mildred, kaya pinipilit na matanda na igapang sa hirap ang anak. Sa paglalabada niya, kinukuha ang pagtustos sa pag-aaral ng anak na ngayon ay nasa kolehiyo na. At dahil nag-iisang anak, ay mahal na mahal ni Aling Mildred si Aliyah. Binibigay niya ang anumang naisin nito sa abot ng makakaya ni Aling Mildred. "Nay, kailangan ko ng bagong damit. May party akong pupuntahan sa susunod na araw," sambit ni Aliyah sabay salampak ng upo sa hapag nang makarating sa bahay. "Naku anak, titignan ko kung may matitira pa sa sahod ko." Malungkot na tugon ni Aling Mildred dahil alam na matanda nakakapusin na dahil sa iba pang demands ng anak para sa paaralan. "Basta, gawan niyo ng paraan. Mapapahiya ako sa mga mayayaman kong kaklase," galit na saad ni Aliyah. Biglang nalungkot si Aling Mildred. "Sige anak, gagawan ko ng paraan. Baka maka-advance ako kay Ma'am Joanne." "Dapat lang, Nay. Mapapahiya ako kung yun na isuot ko ng damit ang gagamitin ko ulit. Pagtatawanan ako ng mga kaibigan ko." "Sige anak, huwag ka mag-alala. Kumain ka na. Nangutang ako na sardinas sa labas. Wala pa kasing budget. Naubos na." "Na naman? Ano ba naman yan, Nay? Parang kahapon na sardinas tayo. Wala nang laman ang utak ko niyan. Paano ako makakapag-aral na maayos niyan?" "Pasensya ka na anak. Hayaan mo mamaya. Nangihingi ako ng kangkong doon sa bakuran ni Aling Betty. Nasarap yun adobohin. Hindi ba at paborito mong adobo?" "Ano ba naman yan, Nanay? Adobong baboy ang gusto ko, hindi kangkong. Anong tingin niyo sa akin? Ha? Manok?" "Pasensya ka na, Aliyah. Wala akong pambili. Hindi kasi ako tumatanggap ng ibang labahin sa iba dahil dumadalas ang pananakit ng likod at dibdib ko." "Wala akong pakialam. Obligasyon niyo bilang ina ang pakainin ako at ibigay ang lahat ng pangangailangan ko. Makaalis na nga." Padabog na tumayo si Aliyah. Umalis ito ng bahay. "Saan ka pupunta, Aliyah?" "Wala kayong pakialam," pasigaw na sabi ni Aliyah. Nalulumong na paupo na lamang si Aling Mildred sa inastan ng anak. Hindi yun ang unang beses na sinigawan at pinagtaasan nito ng boses ang ina. "Saan ba ako nagkamali sa pagpapalaki sa anak ko? Nagkamali ba ako ng pagpapalaki sa kanya?" Kausap ni Aling Mildred sa sarili habang tinatanaw ang papalayong anak. Sigurado sa mga kaibigan na naman ito maglalagi ng buong magdamag ang anak. Hindi nga nagkamali ang ginang dahil umaga na umuwi si Aliyah. Nang umagang yun ay nagluto si Aling Mildred ng adobong manok. Naka-advance kasi siya ng pera sa isa niyang amo at gagamitin ang pera para sa pambili ng bagong damit na isusuot ni Aliyah. Iyon ang sorpresa niya sa anak para hindi na ito magtampo pa. Ngunit ang mga ngiti niya ay nawala nang makita itong bumaba sa kotse. "Salamat sa paghatid, Leo, ha? Nag-abala ka pa. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo na akong ihatid. Marumi at mabaho dito sa lugar namin. Kung bakit pa kasi dito pa nagpatayo ng bahay ang mga magulang ko. Pwede naman sa subdivision. Doon pa sa likod ng squatters area ang bahay namin. Kailangan nga lang dumaan dito." Pagsisinungaling ni Aliyah. "Naku, walang problema, Aliyah. Importante ka sa akin, kaya okay lang. Hindi naman ako maarte." "Aliyah? Anak? Sino siya?" "Nanay mo, Aliyah." Nabigla si Aliyah at hindi malaman ang isasagot. "Ha? Naku, hindi. Labandera namin. Sige na, umalis ka na. Ingat ka, ha?" Nabigla at tila naparalisa si Aling Mildred nang marinig yun mula sa anak. "Sige, aalis na ako." "Anong pakilala mo sa akin, anak? Labandera? Ikinakahiya mo ba ako?" Nayamot si Aliyah at sumimangot. "Ikaw naman kasi, Nay. Bakit bigla-bigla ka nalang sumusulpot? Alam niyo namang mayayaman ang mga kaibigan ko.
Baka pag nalaman nilang mahirap lang tayo, hindi na nila ako kakaibiganin. Lalayuan nila ako. Ang sabi ko kasi mayaman tayo. Hindi mapigilan tumulong ang luha ng matandang ina. Bakas sa hapis na mukha ni Aling Mildred ang sakit na sinabi ng anak. Hindi ito nakaimik. Hay naku, Nay! Huwag na kayo magdrama riyan. Ang aga-aga eh. Ang mabuti pa, ipagtimpla niyo ko ng kape. May pasok pa ako ng 10 a.m. Nakasimangot na sabi ni Aliyah sa inang natahimik habang tumutulo ang luha. Tahimik na sumunod si Aling Mildred. Pinaghain na rin niya ang anak. Nilapag na matanda ang 1,000 piso sa lamesa, ang pambili ng bagong damit, tsaka umalis at pumasok sa kwarto. Napahawak na lang sa dibdib si Aling Mildred sa sama ng loob. Masakit ang buo niyang katawan dahil halos madaling araw na siya natapos sa paglalabada para lang makautang ng pera sa amo. Maya-maya ay tahimik pa rin lumabas ang bahay si Aling Mildred upang pumunta sa isa pa nitong pinaglalaban. Sa paglipas ng araw ay pilit kinalimutan ni Aling Mildred ang mga nangyari. Malapit na ang kaarawan ni Aliyah at ang gusto ang anak ay bonggang party. Alam ni Aling Mildred na hindi kakayanin ang ganong luho, pero ginawa ng kawawang matanda ang lahat ng kanyang makakaya upang mapagbigyan lang ang anak. Nangutang na malaking halaga si Aling Mildred. Ginawa ding araw ang gabi sa paglalabada kahit masama ang pakiramdam at may iniindang karamdaman. Napansin niyo ng among si Joanne. Aling Mildred, mag-aalas-2 na madaling araw. Naglalaba ka pa rin? Pwede namang ipagpabukas yan. Naku, hindi pwede, ma'am. Kina Mrs. Robles ang schedule ko bukas, kaya kailangan matapos ko ito ngayon. Sagot ni Aling Mildred sa pagitan ng pag-ubo. Mukhang may sakit po kayo. Nagpahinga muna kayo, Aling Mildred. Okay lang po. Kaya pa po. Ay, ikaw ang bahala. Sige, magpapahinga na ako. Nagising lang naman ako dahil narinig kitang umuupo. Salamat po. Huwag niyo po akong intindihin. Nang tumalikod ang amo ay tsaka muling dinalahit ng ubo si Aling Mildred. Napasapu na lang ang matanda sa bibig na may lumabas doong dugo. Ngunit binalawala niya yun at patuloy lang sa ginagawa. Isang umaga, masaya si Aling Mildred dahil malaki-laki na rin ang naipon niya. Nay, napaghandaan niyo po ba ang party ko? Sa isang hotel ko sana balak ganapin para hindi naman nakakahiya sa mga kaibigan ko. Banggit ni Aliyah sa ina. Oo naman, anak. Alam mo namang mahal na mahal kita at gusto kong maging masaya ka. Wika ng matanda. Bakas sa hapis na mukha ni Aling Mildred ang pagod at puyat, magiging ang pangangayat, ngunit hindi yun alintana ng anak. Hay, salamat naman. Tiyak na matutuwa nito mga kaibigan ko dahil may party ako. Excited na sagot ni Aliyah. Patuloy pa rin sa pagtatrabaho si Aling Mildred. Hindi siya tumitigil hanggat hindi sapat ang naiipon. Nay, may ulam ba tayo? Nagugutom na ako. Ang hirap ng exam namin kanina. Nadatnan ni Aliyah na natutulog ang ina. Ngunit nakaramdam ng inis ang makitang walang lutong pagkain. Sa inis si Aliyah ay naibato niya ang plato sa higaan ng ina. Agad namang napabangon ang kawawang matanda. Anak, nariyan ka na pala. Pasensya na, nakatulog ako. Masama ang pakiramdam ko. Nahihilo ako. Nay naman! Inuna niyo pang humilata diyan kaysa magluto. Alam niyo namang may pasok ako. Teka lang. Nagluluto lang ako. Mabilis lang ito, anak. Dali-daling kumilos si Aling Mildred upang magluto. Ano pa nga bang magagawa ko? Nakakainis naman kasi. Nagdabog si Aliyah at tinungo ang kwarto. Isang linggo ang lumipas hanggang sa dumating na ang araw ng kaarawan ni Aliyah. Nay, wag na po kayong pumunta doon ha. Dumito ka na lang. Mungkahi ni Aliyah sa ina. Bakit naman anak?
Gusto kong saksihan ang pinakamasayang araw mo. Ay naku, Nay. Pwede ba? Makinig na lang kayo? Basta, huwag ka na pumunta. Inis na saad ni Aliyah sa ina. Nalungkot si Aling Mildred. Bumili pa naman siya sa ukay ng bagong damit para hindi naman nakakahiya sa mga kaibigan ng anak. Dahil gustong makita ang party ng anak, ay palihim na pumunta roon si Aling Mildred at nanood. Masaya ang ginang habang nakatingin sa palibot. Nasaya siya na bago siya mamatay ay naipalasap niya sa anak ang ganitong karangyang kasiyahan. Ngunit nang nagpapasalamat na sa mga dumalo si Aliyah, ay hindi mapigilan ni Aling Mildred ang lumapit upang personal na batiin ng anak. Maligayang kaarawan, anak. Nawa ay matupad mo lahat ng mga pangarap mo sa buhay. Ngunit hindi iyon nagustuhan ni Aliyah. Bakit narito ka? Nakakahiya! Sabi lingon sa paligid sa mga kaibigan na nasa tabi. Sino siya, Aliyah? Tanong ng kaibigan ni Aliyah. Nanay mo? Pasensya na kayo. Pumunta lang rito ang aming labandera para batiin ako. Umugong ang bulungan, may ilang hindi naniniwala. Ngunit hindi iyon isinatinig. Namula sa pagkapahiya si Aling Mildred, hindi makapaniwala na gano'n siya ipapahiya ng anak. Oo, labandera lang ako. Pasensya, pumunta lang ako dito para batiin ka. Pinapasabi ng nanay mo na hindi siya makakapunta dito dahil may sakit siya. Sige, Aliyah, aalis na ako. Hindi maipinta ang mukha ni Aliyah. Pakiramdam nito ay sirang-sira ang gabi nito ng sandaling yun. Ngunit masaya pa rin ang dalaga na tapusin ang party at inenjoy yun. Dahil minsan lang makaranas ng magarbong party. Mag-enjoy lang kayo at kumain ng kumain. Masasarap ang pagkain, sabi ni Aliyah sa mga bisita. Habang lumalalim ang gabi, ay hindi na nila napansin ang oras at ini-enjoy lang ang bawat oras sa party. Nagpakalasing at nagpakabusog. Hapon na magising si Aliyah sa bahay ng kaibigan ni ito na tulog. Masakit ang ulo at katawan ng dalaga. Oh, Aliyah! Huwag mong sabihin na hindi ka uuwi ngayon. Hindi ka ba hinahanap ng mama mo? Hay nako, hindi ako hanapin nun. Busy ang mga magulang ko sa business sila at sa pagpapayaman. Kaya wala silang time sa akin. Nakita mo naman kahit sa birthday party ko, wala sila. Hay nako, ewan ko sa'yo. Bumangon ka na dyan, hapon na. Nang sumunod na araw, ay tsaka pa naisipan ni Aliyah na umuwi. Naiinis at masama ang loob ni Aliyah sa ina dahil pakiramdam ng dalaga ay pinahiya siya ng ina. Nang dumating si Aliyah, tahimik ang buong kabahayan. Nang buksan niya ang kaldero ay walang laman yun. Nakasimangot siya. Nay! Tawag niya, ngunit walang sumasagot. Narinig naman ito ng kapitbahay. Aliyah! Ang nanay mo ba ang hinahanap mo? Tanong ng kapitbahay. Opo, nasaan po ba? Naiinis at kamot-ulong tanong ng dalaga. Naiinis sa tinagnan siya mula ulo hanggang paa ng kapitbahay. Hindi mo alam? Sa bagay, wala ka namang pakialam. Ang gusto mo lang sa buhay magpasarap at maging pasanin sa nanay mong matagal nang may iniindang sakit. Pwede po ba, Aling Lorna? Huwag na kayo magpasikot-sikot pa. Patay na ang nanay mo. Natagpo ang patay kagabi dyan sa kwarto niya. Wala ng buhay at puno ng dugo ang bibig. Pinalibing na namin kanina dahil wala namang pera para iburol pa. Kaya hindi namin pinatagal dahil wala na rin namang kamag-anak na mag-claim ng bangkay niya. Napatuod at hindi makapaniwala. Binibiro niya lang ako, hindi ba? Wala akong panahon para makipagbiroan sa'yo, lalo na sa mga walang kwentang anak na katulad mo. Diyan ka na nga. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa si Aliyah sa narinig. Wala na ang kanyang ina.
paano na siya? Unti-unting tumulo ang luha ni Aliyah hanggang sa nauwi sa hagulhol. Na-realize ni Aliyah ang lahat ng kanyang pagkakamali, lalo na sa kanyang ina na walang ibang ginawa kundi ang mahalin siya at ibigay lahat ng kanyang gusto. Nay, patawad. Patawad sa lahat ng ginawa ko. Sising-sisi ako na kinahiya ko kayo. Mahal kita, Nay. Umiiyak na sambit ni Aliyah, ngunit huli na ang lahat. Nagsisisi si Aliyah sa nangyari, ngunit hindi na maibabalik ang buhay ng ina dahil huli na ang lahat. Sa pagkawala ng ina ay hirap na hirap si Aliyah. Napilitan ang dalagang huminto sa pag-aaral at isa pa, may ilang utang ang ina na niiwan at hindi na nabayaran pa dahil namatay lang ito bigla. Siya ang pumalit sa ina sa paglalabada. Damang-dama ni Aliyah ang hirap sa pagtatrabaho dahil hindi siya sanay. Sa paglipas ng panahon at nang matapos niyang mabayaran ay lumipat ang ibang trabaho si Aliyah sa restaurant at ipinagpatuloy ang pag-aaral sa araw. Dahil yun ang gustong mangyari ng ina noon, ang makapagtapos siya. Tuluyang nagbago si Aliyah, lalo na maging ganap siyang teacher at naging isang inspirasyon ng kanyang mga estudyante ang kanyang buhay na hindi niya itinago at isinampubliko yun. Ipinagmamalaki niya ng kanyang superwoman na ina kahit huli na ay pinagsisisihan naman niya at bumawi sa ibang bagay. Lalo na ang pagtulong sa mga matatanda sa Home for the Aged. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!